Hindi kaya anak siya ng kadiliman at pinadala siya dito sa atin para manmanan ang mga tao. Isa na akong manggagamot. Manggagamot? Seryoso ka ba? Kung ganon, isa sa atin ang dapat mamatay para malaman natin kung sino ang karapat-dapat na humawak sa gintong espada na yan. Kagaya ko, nakakita na ba kayo o nakahawak ng gintong bato? Yun bang akala mo ang gintong yon ang magiging dahilan para yumaman ka? Pero yun pala ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Bata pa ako nung namatay ang nanay ko at ibinili niya sa akin ang gintong bato na yon na iniluwa pa raw ng isang makamandag na ahas. Mahirap paniwalaan, di po ba? Pero yun ang sabi niya sa akin. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Ako nga po pala si Alden, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Aya, mabuti naman at nakabalik ka na dito sa atin. 2 taon na rin na hindi ka nakakauwi dito kaya sobrang namiss kita. Oo nga eh, kinailangan ko kasing alagaan yung lola kong nagkasakit dun. Nung namatay siya, nagdesisyon na akong bumalik dito kasi wala naman akong kasama sa bahay niya. Namatay na pala yung lola mo? Ano bang sakit niya? Ang sabi ng albularyo, kinulam daw siya. Kaya yun, kahit anong gamot nila, hindi na nila napagaling. Isang aswang daw kasi ang kumulam sa kanya. Kawawa naman pala yung lola mo. Kaya nga eh, masakit pero kailangan kong tanggapin. Ay, oo nga pala, maraming salamat pala sa pagsundo mo sa akin ha. May dala akong pasalubong para sa'yo. Ihahatid ko na lang mamaya sa bahay niyo. Oh, talaga? Salamat ha. O sige, magpahinga ka na muna at mamayang hapon ka na pumunta ng bahay. Alam ko kasi napagod ka. Isang gabi pa naman yung binyahe mo. Alden, sino yung matandang lalaki na yan? Para ngayon ko lang siya dito nakita. Oo, si Mang Pablo. Mga 1 taon na rin siyang lumipat dito sa atin. Mabait yan. Talaga? Bakit kaya siya lumipat dito sa atin? Ang sabi, may lupa raw siyang nabili dito. Yung kubo niya, andun, banda, sa may kakahuyan. Di ba inabandona na yun? Ang galing nga kasi simula nang dumating yan dito, naging malinis na yung kakahuyan. Tsaka malawak na din yung garden niya dun. Ah, ganun ba? Oo, o siya, magpahinga ka na. Sige, punta na lang ako sa inyo mamaya ha. Tumango naman ako at kaagad na akong umalis sa bahay niya. Si Aya ang kababata ko at malapit na kaibigan. Sabay kaming lumaki. Kaso nga lang, nung nagkasakit ang lola niya sa probinsya nila, umalis siya at kinailangan niyang tumira doon ng 2 taon. Nang hapon, dumating nga si Aya sa bahay at hinatid niya ang biskotso at tihayang pasalubong niya. Nang sumapit naman ang gabi, nagising ako nang marinig ko na may iyak ng bata sa labas ng pintuan. Kunot noo akong bumangon at binuksan ang pintuan. Laking gulat ko nang makakita ko ng isang batang lalaki na ginaw dahil sa lamig na dala ng malakas na ulan. Hoy bata, ano ginagawa mo dito? Tsaka bakit basang-basa ka? Pasensya na po sa istorbo. Hindi ko lang po kasi alam kung saan po ako pupunta eh. Ito lang yung bahay na nakita kong pwedeng masilungan. Yung ibang bahay kasi may gate kaya hindi ako makapasok. Ano? Teka, mag-isa ka lang ba o meron kang kasama? Ako lang ho mag-isa. O siya, pumasok ka muna dito. Dalian mo, baka magkasakit ka niyan. O dito, maupo ka muna at kukuha lang ako ng damit na ipapasuot sa'yo. Basang-basa na kasi yung damit mo, pwede nang pigaan no? Maraming salamat po. Ay nako, saan ka ba galing sa ganitong oras? Mabuti na lang at di ka napano dyan sa daan.
Alam mo bang maraming masasamang loob ngayon sa lugar na to? Hindi mo man lang naisip na baka pagtripan ka na lang ng mga yun. Ginabi kasi ako sa daan sa panglilimos, tapos hindi ko na alam kung paano ako makakabalik sa pinanggalingan ko. Kapag po tumila yung ulan, wag po kayong mag-alala, aalis na rin naman po ako. Gabi na, kaya dito ka na matulog. Hindi ka na pwedeng lumabas. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang na sumapit ang umaga. Talaga po? Okay lang na matulog ako dito? Oo, okay lang naman. Mag-isa ako dito kaya walang problema. Tsaka nga pala, tamang-tama, may natira pa akong pagkain dyan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. O ito, kumain ka muna. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Rickson. Ako naman si Alden. Sige na Rickson, kumain ka na. Masarap to ah. Sige po, ubusin ko to lahat ah. Sobrang gutom ang bata. Kaya napangiti na lang ako habang pinagmamasdan siyang kumakain. Naalala ko ang sarili ko sa kanya noong bata pa lang ako at kamamatay pa lang ni nanay. Nakikikain din ako sa ibang bahay para mabuhay. Pagkatapos niyang kumain, nagdesisyon akong itabi siya sa pagtulog. At kinaumagahan, nagising ako na wala siya sa tabi ko. Bigla kong naamoy ang masarap na luto sa kusina, kaya kaagad akong pumunta doon. Uy, Rickson, ang bango naman yung niluluto mo. Marunong ko pala magluto? Opo, maaga akong nagising kanina tsaka pumunta ako dun sa talipapa. Tamang-tama naman po, may natira akong pera sa pagpapalimos ko kahapon. Dapat, hindi mo na ginamit ang pera mo. Ikaw talagang bata ka, oo. Tsaka nga pala, baka hinahanap ka na ng magulang mo. Saan ka ba umuwi? Ihatid na kita sa inyo. Wala na po akong magulang, kaya po ako nanlilimos para mabuhay ako. Mag-isa lang po ako sa buhay. Ano? As in, wala ka ng pamilya? Oho, wala na po. Kaya nga kung saan-saan na lang ako napapadpad. Alam niyo po ba na kayo lang po yung tumulong sa akin at pinapasok niyo pa ako dito sa bahay niyo? Parang sa lahat ng mga taong nakakasalamuha ko, ikaw lang tong may gintong puso eh. Alam mo, Rickson, hindi kita gaanong kilala kaya medyo mahirap pa sa akin na ampunin ka. Sige na nga lang. Dito ka na lang sa bahay kasi mukhang mabait ka. Basta ito lang ang patakaran ko ha. May mga bagay dito sa bahay na ayaw akong pakialaman mo. Opo, susundin ko po lahat ng gusto nyo. Maraming salamat talaga Kuya Alden. Wala yun. Tsaka may trabaho din ako sa bukid. Sumama ka na lang sa akin palagi para naman may makausap ako. Sige po. Tsaka gusto ko din makatulong sa inyo sa kahit na anong paraan para masuklian ko yung kabaitan na pinapakita nyo sa akin. Kitang-kita ko ang saya sa mukha niya habang pinagsisilbihan niya ako. Hanggang sa 2 linggo ang lumipas. Si Rickson ang naging katuwang ko sa bukid. Sobra itong masipag sa mga gawain. Kaya nga minsan, napagsasabihan ko na siyang magpahinga. Pero ayaw pa rin itong magpaawat. Hanggang isang umaga, biglang dumating si Ate Dina sa bahay. Binalita niya sa akin na may natagpuang patay malapit sa malaking puno ng akasya. Natakot naman ako nang marinig ko yun, kaya niyaya ko si Rickson na pumunta doon para makita ang nangyari. Bilisan mo Rickson, kailangan na makita akong biktima kung kagaya pa rin ng dati na nawala ang kanyang laman loob. Ho? Bakit naman mawawala yung laman loob ng mga taong namatay? Ewan ko nga din eh. Pero madalas, ang mga patay na matatagpuan dito sa lugar namin, mga wakwak na ang tiyan at dibdib. Kaya nga naiisip naming lahat na baka aswang ang pumapatay. Ay, teka, sino ba ang batang to, Alden? Siya po si Rickson. Basta, mamaya ko na lang po ikukwento sa inyo kung paano ko siya nakilala. Ay, sige. Ayan na ang akasya. Malapit na tayo doon. Yung bata, siguraduhin mo na hindi niya makikita ang bangkay dahil baka matakot siya. Okay lang po, hindi po ako natatakot sa mga ganyang bagay. Uy, Alden, ano ba itong mga nangyayari? Pasensya ka na kung hindi ko nabanggit sa yung ganitong pangyayari, Aya. Madalas talaga na may patay na natatagpuan dito sa atin at wala ng kanilang mga laman loob. Ano? Teka, yun din ba yung
nangyari sa bangkay na yan? Hindi nga ako nagkamali. Sino pa ba may kagagawan nito kung hindi ang matandang lalaki na bagong lipat dito sa atin? Simula nang dumating yan dito, naperwisyo na ang buhay natin ha. Naniniwala din ako na siya talaga ang aswang. Sandali lang ho. Hindi naman pwede na basta-basta na lang natin siyang pagbintangan. Wala naman hong nakakita na siya yung pumatay sa taong yan. Teka lang ho. Sino ho ba yung matandang tinutukoy nyo? Si Mang Pablo. Pero mabait kasing matandang yun eh. Tsaka wala namang basehan na isa siyang aswang. Yun nga lang, dun siya nakatira sa kakahuyan. Pero wala namang problema dun kasi nandun ang lupa niya. Walang nakaimik sa sinabi ko. Nang pauwi na kami, panayang usisa sa akin ni Rickson kung ano ang nangyayari sa lugar. Natutuwa naman ako sa kanya dahil parang matanda na ito kung mag-isip. Nakasalubong naman namin si Mang Pablo na mga oras na yun. May bitbit itong balde sa kapala. Sigurado ako na ako na naman ang pag-iinitan ng mga tao dito sa lugar. Alam mo, gustong-gusto ko sanang pumunta dun kanina. Kaso nga lang, natatakot ako dahil alam kong ako ang kanilang sisisihin. Huwag yun na lang ho silang pansinin. Kung ikaw ba ang tatanungin ko, Alden, mukha ba akong aswang? Mukha ba akong kumakain ng tao? Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa inyo. Mabait po kayo. Kung sa bagay, paano nyo naman po mapapatunayan sa kanila na wala kayong kasalanan kung panay din ang iwas nila sa inyo? Wala akong dapat na patunayan sa kanila, Alden. Ikaw ba, bata? Mukha ba akong aswang? Opo, aswang po kayo kasi ang itim ng ngipin nyo eh. Tsaka mahaba ang mga kuko nyo. Tandaan mo, bata, hindi basehan ang itsura ng tao para masabi mong sila ay masama. Kadalasan, kung sino pa yung mga mukhang anghel, sila pa ang may tinatagong baho sa katawan. Palabiro ho talaga tong si Rickson. Sige ho, Mang Pablo. Mukhang pupunta pa kayo dun sa bukid nyo eh. Sige, nagmamadali nga rin sana ako kasi mainit na mamaya. Nakita kong sinundan ni Rickson ng tingin ang matandang lalaki at bigla itong napahawak ng mahigpit sa damit ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay niya at kinausap siya. Nanginginig ang mga kamay niya na para bang natatakot siya kay Mang Pablo. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Kasi po nakakatakot naman po talaga siya. Hindi kaya totoong isa siyang aswang dahil sa itsura niya? Matanda na si Mang Pablo kaya siguro ganun ang itsura niya. Tsaka araw-araw kasi siyang nasa bukid kaya wala na siyang panahon na asikasuhin ng sarili niya. Ganun po ba? Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng ibang tao na aswang siya ha. Pwera na lang kung ikaw ang nakakita, naintindihan mo? Opo, Kuya Alden. Alden, saan mo naman napulot ang batang to? Siya po yung bata na nakita ko sa labas ng bahay. Naawa din ako sa kanya kaya inampong ko na lang. Ba't ka pa nag-aampon? Hirap ka na nga buhayin ng sarili mo eh. Naku, Alden, baka makasuhan ka dyan. Ibalik mo na yan sa nanay niya. Isa pa ha, delikado ang lugar natin ngayon kasi may aswang na pumapatay dito. Baka hindi mo maprotektahan ng batang yan. Masunurin at mabait naman po si Rickson. Kung sakali na kukunin siya ng kanyang mga magulang, ibabalik ko naman po. Pero sa ngayon, hanggat walang naghahanap sa kanya, ako na muna mag-aasikaso. Nang makauwi kami sa bahay, kaagad kaming nagluto ni Rickson. Kinaumagahan naman, dumalaw si Aya. Pinagbuksan siya ng pinto ni Rickson. Pero nagulat ito nang makita ang bata. Agad niya akong hinila palayo sa bata at inusisa tungkol kay Rickson. Inamin kong inampun ko si Rickson. Habang nag-uusap kami, panay ang lingon sa amin ni Rickson at mukhang naguguluhan siya sa mga nangyayari. Naikwento ko naman kay Aya kung paanong dumating si Rickson sa buhay ko at hindi ito makapaniwala. Ano bang problema kung mag-aampon ako? Mas maganda nga yun kasi may kasama na ako dito sa bahay.
Tapos minsan kapag pagod ako, siya din yung nagluluto ng makakain namin. Alam mo, sobra-sobra na yung pagiging maawain mo. Baka nga hindi mo alam eh. Ginagamit ka lang ng batang yan para itrap ka. Itrap? Para saan? Mabait ang batang yan. Sige, sabihin mo sa akin kung paano mo siya nakilala. Di ba ang sabi mo, isang gabi, umiiyak siya sa pintuan ng bahay mo? Tapos bigla mo na lang siyang inampon. Nako, baka may dalang malas ang batang yan. Napaka-imposible talaga na aksidente lang ang pagkikita niyong dalawa. Sinadya to. Mukhang pinlano sa tingin ko. Aya, wala nang pamilya si Rickson. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan kasi naaawa ako sa kanya. Kung ano man ang magiging resulta ng pag-ampon ko sa kanya, handa akong harapin. Ang mahalaga lang ay nakatulong ako sa kapwa ko. Ewan ko sa'yo. Pero hindi talaga maganda ang kutob ko sa batang yan. Parang may kakaiba sa kanya eh. Parang hindi siya bata. Advance ang utak niyang mag-isip. Alam ko yun pero isa pa rin siyang bata. Hindi ko siya pwedeng pabayaan kasi nakikita ko sa kanyang sarili ko. Basta ha, hindi ako nagkulang sa pagsasabi sa'yo. Kung ako sa'yo, paalisin mo na yung batang yan. Dahil nararamdaman ko na may gagawin siyang hindi maganda sa'yo o sa ating lahat dito. Kuya Alden, kumain na po tayo. Nahanda ko ng almusal natin. Sige Rickson, susunod na kami. Tara na Aya, sumabay ka na sa amin sa pag-almusal. Ayoko nga. Hindi ako kakain ng pagkain na hindi ko alam kung sino ang nagluto. Ikaw na lang kung gusto mo. Padabog na umalis ng bahay si Aya. Nakita kong nakatingin si Rickson sa akin. Gumiti ako sa kanya ng pilit. Saka naglakad papasok sa bahay para makapag-almusal na. Hindi maalis ang mga mata ng bata sa akin. Alam kong nararamdaman niya na siya ang dahilan ng pagtatalo namin ni Aya. Kuya Alden, nagagalit ba siya kasi inampon mo ko? Hayaan mo na yun, Rickson. Narinig ko yung mga sinabi niya. Mukhang nag-aalala siya para sa'yo. Pero pangako ko po, wala pong mangyayaring masama sa inyo hanggat magkasama tayo. Kung ano man ang tingin ng ibang tao sa'yo, wala akong pakialam doon. Isa ka lang bata na walang pamilya at hindi dapat husgahan. Ang kagaya mong bata ay dapat na minamahal. Salamat po kasi kahit hindi tayo magkatugo, nararamdaman ko na mahal niyo ako. Hindi ka naman kasi mahirap na mahalin eh. Tsaka hindi na ampon ang turing ko sa'yo kundi isang tunay na kapatid. Makalipas ang ilang mga araw, bigla na namang sumasakit ang likod ko. Ito yung sakit ko na hindi nawawala. Pabalik-balik lang. Marami na rin ang nagsasabi sa akin na magpatingin na ako sa doktor bago pa ito lumala. Pero wala naman akong panggastos. Nasa tindahan kami noon. Kasama ko si Rickson. Marami din ang nakatambay doon at pinag-uusapan nila ang aswang na nambibiktima sa aming lugar. Kung saan man galing ang aswang na yan, sana wag na silang mambiktima dito. Grabe ang tromang sinapit ang mga tao dito eh. Oo nga eh. Alam mo ba, yung albularyo na pinatawag kahapon, ayun, umuwi. Kasi hindi niya kayang labanan ang espiritu ng aswang. May albularyo palang pumunta dito kahapon. Oo, ginamot niya yung anak ni Jeya na nagkasakit. Binati daw kasi ng itim na elemento. Tapos, biglang sinabi ng albularyo na malakas daw ang presensya ng aswang. Kaya hindi niya ito magawang itaboy. Akala ko ba na wala na yung ubo mo? Bakit bumalik na naman yan? Kaya nga ho eh. Ewan ko ba kung ano nangyayari. Ilang banig na rin ng gamot yung nainom ko pero wala talaga. May nilaga akong sambong dun sa bahay. Hahatiran kita mamayang hapon para mainom mo. Maganda yun sa mga taong may ubo. Ah, sige ho. Pagdating namin sa bahay, kumuha ako ng pala at naghukay sa likod ng bahay. Hinukay ko doon ang inilibing kong gintong bato
na iniwan sa akin ni nanay noon. Hindi na rin naman ako natatakot na makita yon ni Rickson dahil maaasahan din naman siya. Ibinalot ko sa telang puti ang gintong bato nang sa ganon ay mabilis ko lang din itong mahanap. Nang makuha ko yon, niyaya ko si Rickson na pumasok sa loob ng bahay. Ano po ba yung kinuha niyo sa hukay na yon? Isang gintong bato. Ito, tignan mo. Wow! Totoong ginto ba ito? Pwede ko po bang hawakan? Oo naman. Sige, hawakan mo. Pinamana yan sa akin ng nanay ko at kaya ko yan dun kinuha kasi bala ko sanang ibenta. Gusto ko kasi magpatingin sa doktor eh. Eh di ba minana mo to sa nanay mo? Bakit mo naman to ibebenta? Sayang naman po ito. Saka huwag ka mag-alala. Gagaling ka rin naman. Manalangin ka lang at syempre sabayan mo din ang pag-inom ng gamot. Sayang nga talaga pero baka lumala tong sakit ko. Alam mo kasi, ilang buwan na rin na ganito ako eh. Mawawala yung sakit ko tsaka babalik din. Baka naman po may ibang dahilan kaya kayo nagkasakit. Kuya Alden, manglilimos po ako para may ipagamot kayo. Basta wag nyo lang pong ibenta yan. Ang mabuti pa po, itago nyo na lang po yan ulit at magpahinga po kayo. Sige na nga lang. Di ko na ito bebenta kasi binago mo yung desisyon ko. Buong araw akong nakahiga at si Rickson ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hanggang mag-alas 4 ng hapon, nakaramdam ako ng antok. Hindi ko na malayan na nakatulog ako. Umaga na akong nagising, kaya nagtaka ako kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng gutom. Nawala din bigla ang pananakit ng likod ko at hindi na ako umuubo. Rickson, anong oras ako nakatulog kahapon? Alas 4 ng hapon po tapos nagtuloy-tuloy na hanggang umaga. Hindi na po kita ginising kasi alam ko na kailangan mo ng pahinga. Ano? Hindi mo man lang ako ginising para maghapunan? Hindi na po. Ayaw kasi kitang maistorbo eh. Diyos ko, muntik na maging 24 oras ang tulog ko. Kakain na nga lang ako kasi parang kumakalam ni sikmura ako eh. Wala po tayong ulam, Kuya Alden. Ayos lang, bibili na lang ako doon sa tindahan. Dito ka na lang muna ha, babalik ako kaagad. Sige po. Pumunta ako sa malapit na karinderya at nakita ko doon si Ate Dina. Basta niya na lang akong hinila palayo sa mga taong nandun at pribadong kinausap sa isang sulok. Huminga muna ito ng malalim bago siya nagsimulang magsalita. Nabanggit niya ang pangalan ni Rickson. Ayon sa kanya, nakita raw niyang may ginagawa ang bata sa akin habang tulog ako. Sabihin mo kasi sa akin kung ano yung ginawa ng batang yun. Ewan ko lang kung maniniwala ka. Pero pumunta kasi ako sa bahay niyo kahapon para maghatid ng sambong. Tapos, nung nasa pintuan na ako, nakita kitang tulog at nakaupo naman itong bata sa tabi mo. May hawak siyang maliit na bote. Tapos binuhos niya sa bibig mo ang laman ng boteng yun. Ano? Kung talagang totoong sinasabi mo, bakit hindi mo siya sinaway? Naunahan na ako ng takot ko. May kakaiba nga talaga dun sa batang inampun mo. Hindi kaya anak siya ng kadiliman at pinadala siya dito sa atin para manmanan ang mga tao. Ang layo na po ng narating ng imahinasyon nyo. Dapat kasi sinaway nyo siya nung nakita mong may ginagawa siyang hindi maganda sa akin. Hayaan mo mamaya, tatanungin ko siya kung totoong sinasabi mo. Nako, wag na. Wag mo nang sabihin na ako ang nagsabi sa'yo. Ayan, ganyan palagi ang sinasabi ng mga tsismosa. Huwag mo nang sabihin na ako ang nagsabi sa'yo. Kung magsasabi ka ng totoo, ba't ka natatakot? Kaya ako natatakot dahil baka anak ng demonyo ang batang yun. Imposibleng makarating ang mga pulubi dito sa atin. Malayo ang lugar na to sa bayan. Anong demonyo pinagsasabi nyo? Diyos ko naman, Ate Dina. Pati bata hindi nyo na sinasanto. Mali po yung paratang nyo sa kanya. Mabait si Rickson. At isa pa, matagal na siyang nasa poder ko. Kung may kakaiba man sa kanya, yun ata yung pagka-mature niyang mag-isip pero hindi dahil kakaiba siya o isang anak ng demonyo.
Sinabi ko lang naman sa iyo ang bagay na yon para mag-ingat ka. Tinalikuran ko si Ate Dina at kaagad akong umuwi sa bahay. Nadatnan ko doon si Rickson na naghihintay sa akin habang nakaupo sa may pintuan. Ginulo ko ang kanyang buhok at masinsinan itong kinausap tungkol sa sinabi sa akin ni Ate Dina. Nagulat din ang bata at mariin itong sinabi na hindi yun totoo. Hindi ko naman po kasi alam na pupunta siya dito. Dapat po tinawag niya ako para malaman niya kung ano ba talagang ginagawa ko. Naalala ko na pala, nung hapon na yon nakaupo ako sa tabi mo tapos binuksan ko ang bibig mo. Ang akala ko kasi may masama nang nangyayari sa iyo eh. Paano mo naman nasabi na baka may masamang nangyayari sa akin? Nagtataka kasi ako kung bakit hindi ka gumagalaw tapos hinawakan ko yung pulupulsuhan mo pero para ka ng patay. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko ang bibig mo, kaya nung umungol ka, hinayaan na lang kita. Ayun naman pala eh. Ang sabi niya sa akin, may pinainom ka raw sa akin na nasa loob ng bote. Hindi po totoo yun. Wala po akong ginawang ganun sa inyo. Nagpapasalamat po ako kasi tinulungan niyo ako at hindi ko yun papalitan ng masama. Kahit bata pa ako nang mawalay sa magulang ko, palagi kong tinatanda ng sinasabi nila sa akin noon. Huwag raw akong gumawa ng masama sa kapwa ko. Pasensya ka na ha. Sige na, kumain na tayo. Ito, kakabili na ako ng ulam. Sige po. Makalipas ang ilang mga araw, may namatay na naman ulit. Isang babae. Isang nakakapanibagong krimen ito dahil napag-alamang sinakal ang babae. Kagaya din ng ibang namatay, wala na ang kanyang lamang loob. Maya-maya lang, dumating si Kuya Oscar at may ibinulgar ito sa mga taong nandun. Itong babaeng to, kagabi nakita ko na hinihila ni Mang Pablo eh. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman na matandang yan sa nangyaring krimen. Ano? At saan mo naman nakita? Doon sa may pwesto ng tindahan ng alak. Umiinom kasi yung babaeng ito tapos sakto lumabas ako at nakita ko rin siyang palis doon sa tindahan. Sinundan ko siya. Sandali pa silang nag-usap ng matanda tapos nakita ko na lang na hinawakan ng matanda ang kamay niya at hinila siya. Ano? Nakita ka ba ni Mang Pablo ng gabing yun? Oo naman. Tinignan nga niya ako ng masama eh. Wala akong nagawa dahil naunahan na rin ako ng takot. Mag-isip nga po kayo. Sa tingin niyo po ba papatayin siya ni Mang Pablo kung nakita mo pala siyang kasama yung babaeng to? Hindi. Alam na ni Mang Pablo na siya ang sinisisi niyo sa nangyayaring krimen dito sa atin. Kaya nga hindi siya nakikipagsalamuha eh. Alden, huwag mo na kasing kampihan ang matandang yun. Sa'yo lang siya lumalapit ay dahil alam niyang mauutukan niya. Ako na naman ba ang pinag-uusapan niyo, ha? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Teresa. Ng babaeng yan. Tama ka nga, Oscar. Ihahatid ko sana siyang umuwi sa kanila. Kaso nung nasa kakahuyan na, bigla niya akong pinauwi. Kasi makikita pa raw sila ng kasintahan niya. Ikaw, sinungaling ka talaga, matanda ka eh. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagpapaliwanag eh. Kasi hindi kayo naniniwala. Hindi naman porket ganito ako tignan, isang nakakatakot, ay magagawa ko ng pumatay ng tao. Hindi ko magagawa ang paratang niyo sa akin. Talaga ba? Ikaw lang naman dito ang kakaiba. Wala kang kamag-anak dito sa amin. Kaya nakakapagtaka na dito ka lumipat. Pati pa ba ang bagay na yan, kailangan na ipaliwanag ko pa. Nasa sa inyo na yan kung paparatangan niyo ako. Basta ako malinis ang konsensya ko. Galit na tumalikod ang matanda. Nanginginig ang boses niya habang nagpapaliwanag. Kaya alam kong masama ang loob niya. Hindi ko alam kung bakit may mga tao na panay ang sisi sa mga inosente. Kahit wala naman silang matibay na ebidensya. Makalipas ang isang araw, isang bata ang natagpo ang patay at may kagat sa leeg. Kakaiba na naman sa mga ibang namatay, kaya naging palaisipan rin sa lahat kung aswang o vampira ba ang nambibiktima. Kasalukuyan kaming nag-uusap ni Aya sa bahay nila.
Ayos ka lang ba? Hindi ka ba natatakot sa mga nangyayari? Hindi naman. Hindi na ako masyadong lumalabas ng bahay. Ayoko mapahamak, no? Si Rickson nga pala, yung batang inampon mo. Bakit hindi mo kasama ngayon? Ayaw niyang sumama dahil narinig niya ang mga sinabi mo tungkol sa kanya. Siguro nasaktan din. Totoo naman kasi. Hindi talaga siya normal katulad natin. Kung hindi siya normal na tao, ano siya? Engkanto? Demonyo? Ewan ko. Pero basta, parang tumatayo yung mga balahibo ko kapag nakikita kong batang yun. Hindi naman ako nandito para pag-usapan natin siya eh. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sa tingin mo, iisang nilalang lang ba ang pumapatay sa mga biktima o iba-iba din? Hindi ko rin alam eh. Malay ko ba kung anong klaseng mga halimaw ang pumapatay? Yung iniisip ko na lang, yung kaligtasan natin. At ayokong dumating sa punto na bangkay ng isa sa atin ang makikita kung saan-saan. Hindi naman ata yun mangyayari. Ang mahalaga, manalig lang tayo sa Diyos. Sakit ng ulo ko. Naihilo na naman ako. Parang bang tinutusok ng sentido ko. Ha? Napano ka ba? Hindi ko nga alam pero pakiramdam ko may sakit talaga ako. Magpatingin ka na sa Dr. Alden. Hindi yung nagtitiis ka dyan. Huwag kang mag-alala. Papahiramin kita ng pera. May naipon naman ako kahit papano. Wag na. Nakakaya naman sa'yo. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Sige na, uwi na ako. Nang makarating ako sa bahay, kaagad akong humiga sa mahabang upuan. Napapaungol na ako sa sobrang sakit. Nag-alala si Rickson sa akin. Pinainom niya ako ng gamot, pero hindi tumalab yun. Hanggang sa parang binibiyak na ang ulo ko. Nagpagulong-gulong na ako sa sahig namin at inuumpog ko na ang ulo ko doon. Pero mas lalo lang lumala. Kuya Alden, ano ba kasing nararamdaman mo? Huwag niyo pong iumpog ang ulo niyo dahil baka magkasugat po kayo. Rickson, hindi ko na talaga kaya eh. Parang mabibiyak na yung ulo ko. Parang mamamatay na talaga ako. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Sige na, para mo ng awa. Tulungan mo ako. Sige, maupo ka lang at kailangan ko lang nahaplusin ang ulo mo. Kumalma ka lang at huwag kang matatakot ha. Sige. Sige, bilisan mo. Ayan, nagawa ko ng haplusin ang ulo mo. Maya-maya lang magiging maayos na ang pakiramdam mo. Pasensya ka na kung pinatagal ko pa ha. Natatakot kasi ako eh. Teka, Rickson, paano mo nagawa yun? Bakit biglang nawalan pananakit ng ulo ko? Kanina lang halos mamatay ako pero ngayon wala na. Maayos na yung pakiramdam ko. Secret ko lang yun. Basta kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Bilib talaga ako sa iyong bata ka. Ang swerte ko at ako ang nakakita sa iyo. Huwag mong ipagsasabi na kaya kong magpagaling ng sakit mo ha. Baka dumugin tayo ng mga tao dito. Sige, kung ano man ang nangyari, tayo lang ang makakaalam. Nang sumapit ang gabi, nabigla ako nang may kumalabog sa bubong namin. Meron ding kumakaluskos. Sa sobrang takot ko, napayakap ako sa bata. Gising rin pala si Rickson. Ngumiti siya sa akin na para bang hindi siya natatakot sa kanyang naririnig. Isang malakas na nilalang ang bumaklas sa bubong namin, kaya natanggal yon. Nagtagumpay siyang makapasok sa loob ng bahay, kaya napasigaw ako. Iyan ata ang aswang. Rickson, mamamatay tayo. Hindi tayo mamamatay. Tara na sa kusina, dali. Ha? Anong gagawin natin doon? Basta, bilisan na natin bago pa umatake ang aswang na yan sa atin. Oo, tara na. Ito, Kuya Alden, kumuha ka din ng asin para isapoy sa aswang na yan. Hindi, ayoko. Natatakot talaga ako. Ayan na siya. Sumunod siya dito sa atin sa may kusina. Rickson, sasalakayin niya tayo. Umalis ka dito, aswang ka! Ito ang nababagay sa'yo! Hindi, pumatras siya. Natakot nga siya sa asin. Tulungan mo na akong sabuyan siya para hindi niya na tayo malapitan. Oo, dali. Sabay naming sinabuyan ng asin ang aswang, kaya napaatras ito.
Muli siyang dumaan sa bubong kung saan siya nakapasok. Pero bago ito umalis, nakita kong itinuro niya si Rickson. Walang reaksyon at walang takot na tumitig pabalik si Rickson. Kinaumagahan, binisita ako ni Aya dahil nabalitaan niya ang nangyari sa amin. Sobrang nag-aalala ito na baka may masamang nangyari sa akin. Ayos lang talaga ako. Hindi nga lumapit sa amin ng aswang dahil sinabuyan namin siya ng asin eh. Kung hindi nyo naisipang sabuyan siya ng asin, baka namatay na kayong dalawa. Ay naku Alden, lahat ng mga butas dito sa bahay mo, ayusin mo na. Oo na, gagawin ko mamaya. Pero alam mo ba, bago tumakas ang aswang, nakita kong galit niyang itinuro si Rickson. Ano kaya ibig sabihin nun? Ano? Bakit niya ginawa yun? Hindi ko din alam. Siguro nagalit dahil si Rickson ang nakaisip na magsaboy kami ng asin. O baka naman, yung bata ang habol ng aswang na yun at hindi ikaw. Alden, kailangan mo nang paalisin yung batang yun. Mapapahama ka ng dahil sa kanya. Hindi ko magagawa yon dahil siya ang nagligtas sa buhay ko. Isa pa, hindi lang isang beses na tinulungan ako ni Rickson. May mga bagay pa siyang nagagawa sa akin na hindi mo alam. Alden! Oh, nandito rin pala si Aya. Ay, Alden, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Nako, mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa inyo. Kaya nga po eh. Siguro baka minalas yung aswang at kami naman yung sinuwerte. Ay, oo nga. Sinwerte talaga kayong dalawa. Pero, Alden, magpatulong ka kay Oscar na maayos yung bubong nyo. Oho, makikiusap ako sa kanya mamaya. Oo, gawin mo yan. O siya, aalis na ako. Kailangan ko pa kasing maglaba. Salamat sa pag-aalala mo sa akin pero wag mo nang isipin si Rickson. Baalang araw, magiging malapit din kayo kasi mabait ang batang yan. Naku, hindi ko alam kung mangyayari yun. Ikaw naman kasi. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo pinatira yung batang yan sa bahay mo. Kakakilala mo lang dun eh. Kasi nga, naaawa ko dun sa kanya. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Rickson. Kaya tumigil din sa pagsasalita si Aya. Ngumiti sa kanya ang bata at binati siya, pero hindi niya man lang ito pinansin. Maya-maya pa, nagpaalam na si Aya na uuwi. Hinayaan ko na lang siya. Pero bago siya umalis, inirapan niya si Rickson, kaya nagtago ang bata sa likuran ko. Huwag kang matakot sa kanya kahit na maldita yan. Pero ang totoo, siya ang tunay na mabait. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Naaawa lang kasi ako sa'yo. Palagi kanyang inaaway dahil sa akin. Hayaan mo na yun. Tsaka ganyan talaga siya kapag nabibigla, nangaaway. Kuya Alden, may sasabihin po ako. Oh, ano naman yun? Paano kung sakaling aswang si Ate Aya? Masasaktan po ba kayo? Pero kunwari lang po ito ha. Kung kunwari na aswang siya, hindi ko pa rin siya lalayuan kasi kaibigan ko siya. Tsaka imposible yan sinasabi mo ha. Oo nga po, kunwari nga lang po eh. Ang mabuti pa, kapag nandito ang Ate Aya mo, kulitin mo siya para unti-unti kayong maging close. Oho, gagawin ko po yun para bumait na siya sa akin. Kasi nakakasawa na po na palagi siyang suplada kapag ako yung nakikita niya. Isang umaga, dumating si Mang Pablo sa bahay na may bitbit na pagkain para sa amin ni Rickson. Agad niyang hinanap ang bata pero naliligo pa si Rickson. Nang buksan ko ang dala niyang pagkain, nalanghap ko ang bango ng kalderetang baboy. Alam mo, 1 kilo ng baboy ang nabili ko kanina sa palengke. Mapapanis lang din naman kaya naisipan ko na dalhan ka. Maraming salamat po ha. Tsaka bilib din ako sa inyo. Sa kabila ng mga kumakalat na chismis na aswang kayo, nagagawa nyo pa rin na lagpasan ng lahat. Kapag ba magpapaapekto ako, anong mapapala ko dun? Matanda na ako. At ang gusto ko na lang bago ako mamatay ay makagawa ng tama at mabuti sa kapwa ko. Hayaan mo,
Darating din ang panahon na makikilala ng lahat kung sino ang tunay na aswang at kapag ako mismong nakahuli sa kanya, magbabayad siya sa ginawa niya. Sana nga ho talaga mahuli na ang aswang. Nagkakagulo na rin kasi ang lahat dahil sa aswang na yan. Hoy tanda, anong ginagawa mo dito? Sige na. Mauna na ako, Alden. Baka mamaya kung saan pa mapunta ang usapan na to. Tatakas ka na naman ba, ha? Ano? Muntik mo nang mapatay si Alden kagabi, ha? Bakit ba ganyan kainit ang dugo mo sa akin? Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Kuya Oscar, hayaan niyo na po si Mang Pablo. Naghatid lang naman siya ng ulam at pauwi na rin siya. Ulam? Pati nga ako. Totoo bang baboy to o laman loob ng tao? Akin na, itapon natin yan. Ano po bang ginagawa niyo? Bakit niyo naman tinapon yan? Hayaan mo na, Alden. Sige na, alis na ako. Ito ang tanda mo, Oscar. Ginagawa ko ang lahat para mahuli ang aswang na yan. At kapag mapatunayan ko sa iyo na hindi ako ang aswang, mananagot ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. O baka ikaw ang aswang, kaya ka galit na galit sa akin. Hoy, huwag niyong baliktarin ang kwento. Ikaw ang aswang na tumira dito para makapambiktima. Tama na ho, awat na. Sige na ho, Mang Pablo. Umalis na po kayo. Pasensya na. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Mang Pablo, kaya awang-awa ako sa matanda. Nang kaming dalawa na lang ni Kuya Oscar ang naiwan, kinausap ko siya ng mahinahon tungkol sa ginawa niya. Pinagdidiinan talaga nitong isang aswang ang matandang lalaki. At kaya lang ito nagdala ng pagkain ay para yang gawin ako. Alam ko naman na mabuti kayong tao at kaya ka lang nagkakaganyan dahil sa nangyayari sa lugar natin. Pero nakakahiya pong ginagawa niyo. Bakit pa ayaw niyo maniwala sa akin, ha? Totoong sinasabi ko na may balak ang aswang na yon na iyang gawin ka. Gusto mo ng pruweba? May nakakita sa kanya doon sa likod ng kubo niya na kumakain ng laman loob ng tao at kinaumagahan na yon nakitang namatay yung babaeng natagpuan sa akasya. At sinong nakakita? Sige, sabi mo sa akin kung sinong nakakita sa kanya at nang matanong ko kung totoo yung sinasabi mo. Hindi na mahalaga kung sino, Alden. Basta maniwala ka lang sa akin dahil ayaw kong mapahamak ka. Ayaw ko sa lahat na gumagawa kayo ng kwento at ipapasa nyo sa ibang tao para makapanira. Hindi po maganda yon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako gumagawa o nag-iimbento ng kwento? Totoo nga ang sinasabi ko. Napabuntong hininga lang ako at niyaya na lang siyang tulungan akong ayusin ang bubong namin. Makalipas ang isang araw, muli kaming nakatanggap ng balita na may namatay na naman sa lugar namin. Kahit gustuhin ko mang tumulong, ay wala akong magagawa. Aaminin ko, isa akong duwag. Isang gabi, kakarating ko lang sa bahay at huling-huli ko si Rickson na pinapasok sa bulsa niya ang gintong bato. Napansin ko rin ang bitbit niyang bag at dito na ako kinutuban na may balak siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Rickson, ano ginagawa mo? Bakit mo ninanakaw ang gintong bato? Kuya Alden, hindi ko po ito nanakawin. At anong ipapaliwanag mo sa akin, ha? Dala mo na ang lahat ng mga gamit mo, kaya sigurado akong aalis ka kung hindi kita aabutan. Ano bang binabalak mo sa gintong bato na yan? Ibebenta mo? Akin na yan. Ito po, pasensya na po talaga pero totoo po ang sinasabi ko. Wala akong balak na nakawin ng batong ito sa inyo. Huwag ka na magpaliwanag. Kitang-kita ako ni. Alam mo bang napahamak ka na sa akin at itinuring na kitang kapatid? Pero dahil sa ginawa mo, sobrang nadismaya ako sa'yo. Hindi ka pala talaga maaasahan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ako maniniwala. Minsan na kitang pinagkatiwalaan kaya ayaw ko nang mauto mo ko. Kaya kita pinatira dito dahil naawa ako sa'yo. Pero ngayon, nagbago na ang desisyon ko. Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Ayoko po. Wala po akong mapupuntahan. Anong wala kang mapupuntahan? Paalis ka na nga eh. Hindi mo ako mauuto. Mas matanda ako sa'yo kaya alam ko kung anong binabalak mo. Umalis ka na ngayon din. Alis! Wag po. Wag niyo po akong palayasin. Pilit ko siyang hinila palabas ng bahay. Umiiyak ito, pero nagmatigas ako. Masakit para sa akin ang ginawa niya. Akala ko
Nakahanap ako ng kapatid sa pagkatao ni Rickson. Tama nga yata si Aya. Hindi ko man lang siya kinilala ng maayos bago ko siya pinatira sa bahay. Kinaumagahan, nagising akong may kumakatok sa pintuan. Agad kong binuksan yon at ang bumungad sa akin, mukha ni Aya. At sa tabi niya, si Rickson. Hindi ka pa rin pala umaalis? Alden, ano bang nangyari? Tama ka, Aya. Dapat hindi ako nagtiwala sa kanya. Sana, hindi ko siya pinatira dito sa pamamahay ko. Pasensya na po talaga. Magpapaliwanag po ako. Pakinggan niyo po muna ako. Hindi na nga kita papakinggan. Kasi kapag nagpaliwanag ka pa, mabibilog mo na naman ang ulo ko. Maniniwala na naman ako sa'yo. Parang awa mo na. Umalis ka na habang hindi pa ako nakakapagbitaw ng masakit na salita sa'yo. Basta po, kapag kailangan niyo ako, tawagin niyo lang po ang pangalan ko. Darating po ako kaagad. Hindi kita kailangan kasi manloloko ka. Alis na, alis! Sige po. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo para sa akin. Patawarin mo rin ako sa mga ginawa ko sa'yo. Nahuli ko siyang ninanakaw yung gintong bato. Mabuti nga lang at nakauwi ako kaagad kasi kung hindi, baka nakuha niya to ng tuluyan. Gintong bato? Anong gintong bato bang sinasabi mo? Yung gintong bato na pinamana sa akin ni nanay, matagal ko tong tinago at kahit na sa'yo, hindi ko sinabi kahit kaibigan kita. Binili niya kasi sa akin na ilihim ko to sa lahat eh. Masyado akong nagtiwala sa batang yun. Ito yung tinutukoy ko, tignan mo. Totoo nga. Isa nga siyang gintong bato. Pero para saan daw yan? Walang sinabi si nanay kung para saan to. Pero ang bili niya lang, itago ko kasi magagamit ko raw to. Alam mo, sa tingin ko, una pa lang, may masamang balak na talaga yung batang yan. Ewan ko pero sobrang lungkot ko kasi hindi ko na siya kasama. Para mabilis kong makalimutan si Rickson, palagi akong pumupunta sa bahay ni Aya. 2 linggo na simula nang pinaalis ko si Rickson sa poder ko. Isang gabi, pumunta kami ni Aya sa plaza. Walang mga tao nung gabing yun. Kaming 2 lang ni Aya dahil malakas ang loob namin. Aya, mukhang hindi ka ata mapakali. Natatakot ka ba na baka magpakita sa atin ng aswang? Oo naman no. Kaso, ang kulit mo eh. Kaya sinamahan na kita. Alden, alam kong umaasa ka na makikita mo dun si Rickson. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Hindi ah. Wala na akong pakialam sa batang yon at isa pa, siguro umuwi na yun sa mga magulang niya. Nako, kilalang kilala kita. Mabait ka. At alam ko na minahal mo ng sobra yung bata. Pero kailangan mong tanggapin na wala na siya. Matagal ko na nga siyang kinalimutan, tsaka hindi ko naman siya kaano-ano eh. Ayan ka na naman eh. Alam mo, kahit yan yung lumalabas sa bibig mo, iba naman yung pinapakita ng lungkot sa mga mata mo. Ay, sige na nga. Ipanalangin na lang natin na bumalik si Rickson at magkita kayo. Ayaw mo naman sa kanya, hindi ba? Oo, pero habang tinitingnan kita ngayon, naawa ako sa'yo. Habang naglalakad kami, napadaan kami sa bahay ni Ate Dina at narinig namin itong sumigaw. Nagkatinginan muna kami sandali ni Aya. Maya-maya, paghingi ng saklolo ang sunod na sigaw ng babae. Agad kaming tumakbo papunta sa bahay niya. Naabutan naming bukas ang pintuan at narinig namin ang malakas na sigaw ng babae habang umiiyak. Sumilip kaming 2 doon at napahawak si Aya sa mga kamay ko nang makita ang isang nilalang na puro bungo. Payat ito at may mahahabang kuko. Ate Dina, ayos ka lang ba? Alden, Aya, tulungan niyo ako. Papatayin ako ng nilalang na to. Hindi, may sugat ho kayo sa leeg. Peste ka, talagang halimaw ka. Lumayo ka dyan kay Ate Dina. Kapag hindi ka umalis, mapipilitan akong labanan ka. Kaya umalis ka na. Hindi ka talagang magpapatinag ha?
Gusto mo bang masabuyan ng asin? Saan galing yung asin na yan? Tulungan niyo ako. Parang awan niyo na. Ayoko pang mamatay. Baka maubusan ako ng dugo dahil sa sugat kong to. Bibilang ako hanggang 3. At kapag hindi ka pa umalis, sasabuyan kita ng asin. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ako ang lalaban sa aswang. Biglang tumalon ng mataas si Aya at sinugod ang aswang. Pero umiwas ang aswang at biglang tumalon mula sa bintana. Nakatakas siya. Nilapitan namin si Ate Dina na hawak-hawak ang dugoang leeg. Inalalayan namin siyang makatayo at pinaupo namin siya ng maayos sa malapit na upuan. Mabuti na lang at dumating kayo. Kasi kung hindi, sigurado ako na bangkay ko na ang matatagpuan niyo bukas. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit meron kayong sugat sa leeg? Bigla siyang pumasok dito sa bahay at inatake ako. Napasigaw ako nang bigla niya akong kinagat sa leeg. Ang mabuti pa, kumalma na lang ho kayo para tumigil yung pagdurugo ng sugat nyo. Tsaka kailangan ka rin namin gamutin. Alden, sigurado ako. Ang nilalang na yun ang pumapatay dito sa atin. Tama nga. Siya nga yun, pero anong klaseng aswang naman kaya siya? Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagpatupad ng curfew si Kapitan. 5:00 pa lang ng hapon ay dapat nakauwi na sa mga bahay nila ang mga tao. Kahit ayaw nilang sundin ang curfew, ay wala silang magagawa. Para rin ito sa kaligtasan nila. Maya-maya lang, may kakaiba akong naramdaman. Parang may bumubulong sa akin. Tinakpan ko ang tenga ko. Pakiramdam ko kasi ay mababaliw na ako. Habang nakahiga ako, nagulat ako nang may sumira sa bintana ng bahay. Isang nilalang ang biglang pumasok. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ito ng mahaba at itim na damit. Kung gusto mo pang mabuhay, ibigay mo sa akin ang gintong bato. Hindi! Pinamana sa akin yan ng magulang ko kaya hindi ko nibibigay kahit kanino. Kung ganon, mamili ka. Isusuko mo sa akin ang gintong bato o papatayin kita. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo akong patayin. Wala naman halaga yung gintong bato na yun sa'yo pero sa akin sobrang halaga nun kasi galing pa yun sa nanay ko. Nagkakamali ka. Kailangan ko ang gintong bato na yan. Matagal ko nang gustong makuha yan. At nandito lang pala yun sa'yo. Ano? Ano bang gagawin mo sa batong yun? Wala ka nang pakialam doon. Kaya ibigay mo na sa akin ang gintong bato. Hindi ako nakaimik ng mga sandaling yun. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sinakal sa leeg gamit ang kanyang buhok. Inangat niya ako sa ere, kaya halos hindi ako makahinga. Pero nagulat ako nang may batang tumalon papasok sa bintana. Pinutol nito ang buhok ng aswang at tumayo siya sa harapan ko. Hinintay mo pa talagang mawala ako bago mo sinadyang kunin ang gintong bato. Kung akala mo inataboy niyo na ako, nagkakamali ka. Habang hindi niyo ako nakikita, madalas ako nakabantay kay Kuya Alden. Rickson? Ikaw? Paanong nangyari na dumating ka kaagad? Mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Kailangan ko maitaboy ang aswang na to para hindi niya makuha ang gintong bato. Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ko alam kung saan ka nang galing. Pero alam ko na may kakayahan kang labanan ang isang aswang na katulad ko. Umalis ka na dito at lubayan mo si Kuya Alden. Kapag hindi, papatayin kita ngayon. Tinatakot mo ba ako? Isa kang malaking sagabal sa plano naming mga aswang. Kaya dapat ka na rin mamatay. Sinalakay ng aswang si Rickson gamit ang kanyang buhok. Hinahampas niya ang bata, pero nakakailag naman ang bata doon. Para akong nanunood ng pelikula
habang pinagmamasdan silang naglalaban. Sobrang galing ni Rickson. Para siyang may kapangyarihan dahil kasing bilis lang niyang kumilos ang aswang. Nang sinakal siya ng aswang sa leeg, nahawakan naman ni Rickson ang buhok ng aswang at malakas itong hinila, kaya bumagsak ang aswang sa lupa. Tumalon ang bata para tagain ito ng kanyang patalim, pero kaagad na tumakas ang aswang. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Salamat at dumating ka. Diyos ko, baka namatay na ako kung hindi ka dumating. Yung gintong bato, gustong makuha sa akin ng aswang na yun. Kailangan po natin protektahan ng gintong bato. Tsaka saglit lang po, may bakas po kayo ng pagkakasakal sa leeg. Hayaan niyo po, pahiran ko kayo ng gamot ko. Rickson, saan ka ba nagtatago? Basta kagaya ng sinabi ko sa iyo, alam ko kung kailan mo kailangan ng tulong ko. Tsaka po yung karamdaman mo, may dahilan po yun kung bakit ka nagkakaganyan. Sa totoo lang, wala naman akong intensyon na kunin ng gintong bato. Pero kung wala, bakit nakita kong pinasok mo yun sa bulsa mo? Balak ko sanang itago yun kahit isang gabi lang. Gusto ko sanang salinan ng kapangyarihan ng bato, pero naabutan mo na ako eh. Anong klaseng kapangyarihan? Pwede ko bang mahawakan ng gintong batong pagmamayari mo? Panahon na para pagkakaisahin natin ang mga gintong bato para magawa mo ng misyon mo. Nagtaka ako sa mga sinabi niya, pero kinuha ko pa rin ang gintong bato at ibinigay sa kanya. Inilapag niya yon sa lamesa at hinubad niya ang kanyang kwintas na may gintong bato din na gaya ng sa akin. Pinagdikit niya ang mga yon at nagulat ako nang umilaw ito hanggang sa naging isang gintong espada. Paano mo nagawa yun? Paano naging espada ang gintong bato natin? Ang gintong bato na naiwan sa'yo ng nanay mo ay karugtong nitong bato na pagmamayari ko. Hindi normal ang pagkakasakit mo, Kuya Alden. Kaya ka nagkakaganyan dahil kapalaran mo ang maging isang albularyo. Ang gintong espada na ito ay iyong gamit para mapatay ang mga aswang na yan. Ano? Ako? Magiging albularyo? Oo, matagal ko nang alam na ikaw ang taong hinahanap ko pero kinalala mo na kita ng maayos. Isa kang mabait kaya ikaw ang napili na maging tagapagtanggol ng sangkatauhan. Pero paano naman ako magiging albularyo? Kapag niritualan ka na ng sinaunang albularyo, doon ka na magiging ganap na isang manggagamot. Pero kailangan tanggapin mo muna ito ng buong buo. Kailangan na tanggapin mo ang bago mong landas. Oo, handa akong tanggapin basta mawala lang tong nararamdaman ko. Hindi ko na rin kaya na pakinggan ang boses na bumubulong sa akin. Parang mababaliw na talaga ako. Ang boses na bumubulong sa'yo ay tinatawag na gabay. Kung sakaling maging albularyo ka na, siya magiging katawang mo sa panggagamot sa mga tao. Kinaumagahan, pinapunta ko ang isang albularyo na galing pa sa kabilang bayan. Ginawa niya ang ritual ng umagang yun. Nang matapos yun, ay kaagad siyang umuwi dahil nabalitaan niya na may mga nilalang na umaatake sa amin. Kamusta naman po ang pakiramdam nyo? Tama ka nga, nang matapos ang ritual, nawala na yung boses na naririnig ko pero ano kasi, paano ba ako manggagamot sa mga tao wala akong kaalam-alam dun. Yung gabay mo nang bahala na tutulong sa'yo. Tsaka Rickson, hindi ko pwedeng dalhin ng gintong espada na yan kung saan ako magpunta. Marami ang magtataka at magtatanong kapag nakita nila yan. Pwede din naman natin tong ibalik sa pagiging gintong bato. Haplusin mo lang ang espada at babalik na yan sa pagiging bato. At kapag kailangan mo naman ng espada, kimkimin mo lang ang bato at magtiwala sa sarili mo na may ipapalabas mo ang espada. Paano kapag hindi ko magawa? Magagawa mo yan. Sikapin mo dahil maraming umaasa sa'yo na tulungan mo sila at iligtas. Pwede ko bang masubukan kung kaya kong ibalikin sa pagiging bato? At pagkatapos kung mapapalabas ko ulit ang espada? Opo, subukan niyo po. Hinaplos ko ang espada at umilaw yon. At maya-maya pa, bumalik na ito sa pagiging bato. Mahigpit ko yung hinawakan at dinasalan. Naramdaman ko naman na parang may bumubulong sa akin at hindi ko aakalain na bibigkasin ko ang ritual na binubulong sa akin ng gabay ko.
Nagulat ako na maging espada na ulit ang hinahawakan ko. Okay naging espada na ulit. Ang galing naman. Magaling po talaga kayo. Kailangan nyo pong matutunang makipaglaban gamit ang espadang yan. Nang sa ganun ay mapatay mo ang mga aswang. Ang ganda ng espada na to. Iingatan ko talaga to. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, Rickson, pero nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Pasensya na rin sa mga maling paratang na nagawa ko. Kaya pala may higpit na binilin sa akin ni nanay na ingatan ko daw ang gintong bato dahil magagamit ko raw to. Inilaan po talaga ang gintong bato na yan para sa'yo. Pwede ko bang malaman kung saan to nanggaling? Hindi pa sa ngayon pero darating ang araw na ipapaalam ko din sa iyo ang lahat. Ang kailangan mong gawin ngayon ay matutunan ng paggamit ng espada. Sa wakas, matutulungan ko na rin ang mga tao dito sa lugar natin kung sakaling gumaling ako sa paggamit ng espada. Isa lang ang tandaan mo. Huwag mong babanggitin kahit na kanino ang tungkol sa bagay na yan. Tayo lang ang pwedeng makaalam tungkol dyan at wala nang iba. Oo sige, ililihim ko to. Habang nag-uusap kami, nakita kong papalapit si Kuya Oscar. Kaagad kong hinaplos ang espada para bumalik sa pagiging gintong bato at pinasok ko yun sa bulsa ko. Nakita ko namang nagtatakang lumapit si Kuya Oscar nang makita niya si Rickson. Hingal na hingal siya at tinanong ako kung paanong nakabalik sa poder ko si Rickson. Ang akala ko ba pinalayas mo ng batang to? Pinabalik ko na siya dito. Sa anong nakaraan, inatake ako ng aswang na mahaba yung buhok at ang batang to nagligtas sa akin. Ano? Paano niya naman nagawang iligtas ka? Basta, teka, bakit ka ba naparito gabi na? Nandito ako para sabihin sa'yo na nahuli si Mang Pablo doon kani-kanina lang. Nahuli? Sino humuli sa kanya? At ano bang ginawa niya? Ang nakahuli sa kanya si Arthur, asawa ni Lita. Manganganak na kasi si Lita at nang lumabas naman tong si Arthur, nakita niya yung matanda. Ayun, sumisilip sa kwarto kung saan manganganak si Lita. Ano? Oo, tara na, pumunta na tayo doon para malaman mo rin na totoo nga ang sinasabi ko na isa siyang aswang. Kuya Alden, sumama tayo doon. Sige, tara. Nang makarating kami doon, nadatnan namin na binubugbog ng mga tao si Mang Pablo. Nagmamakaawa na ang matanda pero hindi pa rin nila ito tinitigilan. Halos lahat ng tao sa barangay ay nandun at lahat sila ay sinasabing aswang si Mang Pablo. Walang nakikinig sa mga paliwanag niya. Isa din sa mga bumubugbog sa matanda ay si Kuya Oscar na dinuraan pa ang matandang lalaki. Ano, magpapaliwanag ka na naman para kunwari inosente ka. Kaya kasi, mga aswang ka lang, nagpahuli ka pa. Hindi nga ako nandito para aswangin ang anak nila. Nandito ako para tumulong. Kagaya nyo, nagpabantay din ako ng aswang. Kaya nung nabalitaan ko na manganganak si Lita, kaagad akong pumunta dito. Hindi ko naman naakalain na ang intensyon kong pagtulong ay masama pala sa inyo. At sino ang humingi ng tulong sa'yo? Ang sabihin mo, hinihintay mo lang na makalabas ang anak ni Lita para mapatay mo sila. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganyan kainit ang dugo nyo sa akin. Maawa kayo, palisin nyo na lang ako dito, uuwi na lang ako. At akala mo makakauwi ka pa? Papatayin ka naming lahat! Tama na, Oscar. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kuya Oscar, tama na ho! Marami ng sugat at pasa si Mang Pablo, maawa po kayo sa kanya. Alden, hindi kita pinapunta dito para kaawaan ng matandang yan. Dinala kita dito para naman maniwala ka na aswang siya. Aswang na kung aswang, pero wag niyo siyang saktan ng ganyan lalo na't alam niyong wala siyang kalaban-laban. Ay nako, at si Alden pa talaga ang tinawag mo. Alam mo namang hindi naniniwala yan na aswang si Mang Pablo. Ay nako, bahala na kayo dyan. Sa totoo lang, dapat hindi niyo nga po siya sinasaktan kahit aswang siya. Kaya panay ang pambibiktima ng aswang dito sa atin. Kasi alam nilang masyadong mapanakit ang mga tao dito. Walang umimik at isa-isa na nilang nilayuan si Mang Pablo. Kaagad kong inalalayan ang matanda
at umalis na kami doon. Sobra-sobra ang pasasalamat niya sa akin dahil nagawa kong pigilan ang mga taong bumubugbog sa kanya. Nang makarating ako sa bahay, ay kinausap ako ni Rickson tungkol sa mga hinala sa kanya ni Aya. Sa totoo lang po, tama naman ang hinala ni Ate Aya eh. Hindi ako normal na tao. Siguro panahon na rin naman para ipagtapat ko sa iyo ang lahat. Isa akong engkanto. Anong engkanto pinagsasabi mo dyan? Oo, isa akong engkanto na pinatapon ng ama natin dito dahil may nagawa akong mali. Kaya ito ang parusa ko. Kailangan kitang hanapin at gabayan hanggang sa maging ganap kang tagapagligtas. Kaya kami gintong bato dahil galing yan sa kaharian namin. May dugo ka ring engkanto. Magkapatid tayo sa ama. Rickson, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi yan magandang biro. Hindi po ako nagbibiro. Sinasabi ko to sa'yo nang sa ganon hindi ka na magulat kapag malaman mo sa iba. Isa talaga akong engkanto. Kung gusto mo, papakitaan kita ng pruweba para maniwala kang magkapatid tayong dalawa. Sige, pakitaan mo nga ako. Ang hirap mo naman kasing paniwalaan eh. Paano naman ako magiging anak ng engkanto? Ang ama natin ang magpapaliwanag sa'yo kapag nagkita na kayo balang araw. Ito ang pruweba na hindi ako normal na tao. Bigla siyang naglaho sa harapan ko, kaya nabalot ako ng takot. Halos hindi din ako makagalaw. Pero bigla rin siyang lumitaw ulit at nasa tabi ko na siya. Biglang nanikip ang dibdib ko sa sobrang takot, pero pinakalma ako ni Rickson. Naniwala na ako ng mga oras na yon. Nakakaiba si Rickson at hindi normal na tao. Kinaumagahan naman, dumalaw si Aya sa bahay. Nagulat ito nang makita si Rickson. Inutusan ko munang bumili ng tinapay si Rickson para makapag-usap kami ni Aya. Aya, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo ang nangyari. Biglaan din kasi ang pagdating niya eh. Wala ka talagang kadala-dala, no? Ninakawan ka na nga ng bata eh. Tapos tatanggapin mo pa ulit? Humingi naman kasi siya ng patawad, tsaka may sasabihin ako sa iyo. Isang importanteng bagay. Ano ba yung sasabihin mo? Sinasadya mo kasing ibahin yung usapan eh. Isa na akong manggagamot. Kaya pala ako nagkakasakit dahil dun eh. Pero nung niritualan na ako ng matandang albularyo, ayun, nawala ka agad ang karamdaman. Manggagamot? Seryoso ka ba? Oo nga, hindi ka ba masaya para sa akin? Siyempre masaya kasi magkakaroon na ng manggagamot dito sa atin. Pero nasira kasi yung mood ko nang dahil sa batang yun eh. Ay nako, uwi na nga ako. Pumasyal ka dito sa akin bukas ha. Sige, pero ayokong makita yung batang yun ha. Sige, uutusan ko na lang ulit na bumili. Nang sumapit ang gabi, sinalakay ulit kami ng aswang na puro bungo. Kinuha ko ang gintong bato at kinimkim yun hanggang sa naging espada na ito. Nilabanan ko ang aswang na yon. Pero dahil hindi pa ako magaling gumamit ng espada, hindi ko siya magawang matamaan. Tinulungan naman ako ni Rickson at inagaw sa akin ang espada. Siya ang sumalakay sa aswang hanggang sa nasugatan niya ito, kaya tumakas ulit ang aswang. Takot din pala ang aswang na yun eh. Mamamatay ba siya kasi nasugatan mo? Hindi siya mamamatay doon kasi kaunting sugat lang yun. Pero hindi na yung hihilom hanggang kailan. Grabe ang itsura ng aswang na yun. Parang kalansay na zombie. Kaya ganun ang itsura niya kasi isa siyang aswang na amalanhig. Mga patay na aswang at nabuhay. Ano? Amalanhig? Ano naman ang tawag dun sa aswang na mahaba ang buhok? Aswang na kubot. Sila yung mga aswang na ginagamit ang kanilang buhok para makakain ng tao. Ang amalanhig naman, sinisipsip ang dugo ng mga biktima nila. Bukas may pupuntahan tayo kasi pagod na rin akong ilihim sa iyong lahat eh. Ay, kung ano man yan, tuloy ako. Gusto ko na rin malaman ng lahat para matuto na rin ako. Kinaumagahan, dinala ako ni Rickson sa bahay ni Mang Pablo. Nagtaka ako nung una.
Pero nang makarating kami doon, wala ang matandang lalaki. Bigla akong hinila ni Rickson at tumakbo papunta sa may kakahuyan. Hindi ko inaasahan na maaabutan namin si Mang Pablo na may bitbit na bag. Nagulat ang matanda nang makita kami. Tatawid na sana siya sa may sapa nang magsalita si Rickson. Mag-isip-isip po kayo bago kayo tumawid sa sapa. Mamamatay po kayo kapag tumapak kayo sa tubig. Peste ka talaga, bata ka. Ikaw git ang dapat ko ngang patyon. Kaysa gabal kaayo ka. Malakas ang kutob ko na ang aswang kagaya mo ay galing sa Visayas. Kaya ganyan ka magsalita. Totoo nga na marami kayo doon. Aswang? Rickson, tinawag mong aswang si Mang Pablo? Opo, siya ang aswang. Siya ang amalanhig na aswang. Hindi ka na makakatakas sa akin na matanda ka. Kung alam mo na aswang siya, bakit wala kang sinasabi sa akin? Hinihintay ko po kasi na kayo talaga ang makaalam pero mukhang malabo. Masyado ako pong naniniwala sa kabaitan na pinapakita ng matandang yan. Lite ka, bata ka. Patyon, tagid ka. Ayan ay kung mapapatay niyo po ko. Sinalakay siya ni Rickson at nakita ko na may kinuha ang bata na parang pantali sa kanyang tagiliran. Umatras naman si Mang Pablo. Alam niyang wala siyang laban dahil may araw pa. Hindi nito nagawang lumaban, kaya nagtagumpay ang bata na itali siya. Takot pala ang mga amalanhig sa tubig, kaya hindi ito tumakbo sa sapa para makatakas. Inuwi namin siya at tinali sa likuran ng bahay. Ano bang plano mo sa kanya? Darating ang aswang na kubot para iligtas siya, kaya hindi muna natin siya papatayin. Isa pa, gusto ko na maging aswang siya sa harapan natin para makita mo. Oo na, naniniwala na akong aswang siya. Ano lang kasi, sayang pala yung pagtatanggol ko sa kanya. Tapos totoo pala siyang aswang. Hindi lang siya. Dalawa sila nung aswang na kubot. Oo nga, gabi na pero hindi pa rin siya nagiging aswang. Anong gagawin natin? Sugatan mo ang palad mo at ilapit mo yun sa kanya. Ano? Ayoko nga, masakit eh. Gawin mo na kasi kuya. Oo na pero maliit na sugat lang ha. Sige po. Mahigpit kong hinawakan ang gintong bato para maging espada ulit. Ginamit ko ang espada para sugatan ang palad ko. Nang makita ni Mang Pablo ang dugo, nagwala siya at nagsaaswang. Pilit siyang kumakawala sa kanyang pagkagapos, pero hindi ito nagtagumpay. Ipainom mo sa akin ang dugo mo! Hayop ka talaga, matanda ka. Aswang ka nga talaga. Tama nga sila. Kapag makawala ko dito, uubusin ko ang dugo mo. Pakawalan mo ko dito! Ayan, lumabas na ang pagkaaswang niya. Sana nun palang hinayaan na kitang patayin ka nila. Kung ayaw niyong patayin ko kayo, pakawalan niyo siya. Ikaw na naman. Oo, ako. At papatayin kita kapag hindi mo pinakawalan ang lolo ko. Kung noon ay nagawa mo kong sakalin, ngayon hindi ka na magtatagumpay na saktan ako. Ako ang papatay sa iyong hayop ka. Kilala kitang duwag, kaya alam kong hindi mo ko kaya. Kuya Alden, sila ang una mong misyon na patayin gamit ang espada mo. Kaya ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka. Umupo si Rickson sa tabi ng aswang na amalanhig at hinayaan lang ako. Inatake ako ng aswang na kubot gamit ang kanyang buhok at mahahabang kuko. Nagagawa namang sanggain ng espada ko ang kanyang mga atake. Pero kinalmot ako ng kanyang mahahabang kuko. Sinipa niya ako pagkatapos, kaya napatalsik ako. Napatingin ako kay Rickson at mukhang wala itong pakialam. Naiintindihan ko na kailangan kong talunin ng aswang ng mag-isa. Hayop ka, aswang ka! Gaganti ako sa'yo! Pwede gumanti ka. Sa lahat ng mga nakilala ko, ikaw ang pinakawalang kwenta. Mabilis kang lukuhin dahil isa ka uto-uto. Kung sino ka man, nahalata ako sa pananalita mo na kilala mo ko.
Wala akong naalala na may nagawa akong mali sa kapwa ko. Hindi mo ibinigay sa akin ang gintong bato para magkaroon ka ng kapangyarihan. Akin ang gintong bato na yun, kaya hindi ko yun ibibigay sa'yo. Kung ganon, isa sa atin ang dapat mamatay para malaman natin kung sino ang karapat-dapat na humawak sa gintong espada na yan. Muli niya akong inatake, pero hindi ako nakailag nang kalmutin niya ako sa dibdib at sakalin ng kanyang buhok. Ginamit ko ang espada para putulin ang buhok niya. Wala siyang tigil sa pagkalmot at pagsuntok sa katawan ko. Nararamdaman ko na ang sakit at hapde. Napatalsik naman ako ng ilang metro nang itinapon niya ang katawan ko gamit ang kanyang buhok. Huwag mo na patagalin pa, Apo! Patayin mo na siya! Matagal na kitang gustong patayin. Kaso, hindi ko magawa. Dahil hindi ko alam kung saan mo tinago ang gintong bato. Rickson! Tulungan mo ko! Kaya niyo po yan! Gusto atang masaksihan ng kapatid mo kung paano kita patayin. Alam kong kaya kanyang patayin kaya hindi na kailangan na tulungan ko siya. Ito, aswang na kubot. Pagmasdan mo muna sandali kung paano ko papatayin ng lolo mo. Hayop kang engkanto ka. Pinutulan mo ng ulo ang lolo ko. Umanda ka sa akin. Pamilya din palang kahinaan ng aswang. Hindi ko din nahayaan na saktan mo ang kapatid ko. Nang makita kong susugurin ng aswang na kubot si Rickson, kaagad akong bumangon at tumakbo palapit sa aswang. Mabilis ako dahil na rin siguro sa kapangyarihan na nanggaling sa gintong espada. Nang maabutan ko siya, kaagad kong sinaksak ang kanyang likod. Napasigaw ang aswang at galit na humarap sa akin. Gamit ang kanyang mahabang buhok, malakas niya akong hinampas, kaya napatalsik ako. Hirap na akong makabangon nun. Rickson, tulungan mo na akong patayin siya. Hindi pwede. Ang sabi ng tatay natin, kailangan mo mapatay ang isang aswang gamit ang espadang yan. Hindi lang ako ang nangangarap na makuha ang espadang yan. Pati ang kapatid mo. Ang mabuti pa, kumampi ka sa akin para mapatay natin ang batang yan. Balak mo pa talagang palabanin kami ng kapatid ko? Nakailang ka na sa akin na aswang ka. Hindi mo ako matatalo, Alden. Kasi mahina ka. Kahit kailan, hindi ka kikilalanin na isang magaling na manggagamot. Wala kang kwenta. Kagaya ng nanay mo na pinatay ng lola ko. Ano? Lintik, kayo ang may kasalanan kung bakit namatay yung nanay ko? Igaganti ko siya sa'yo ngayon! Nasaktan ako sa mga narinig ko. Pero kahit sobrang sakit, ay pinilit ko pa rin salakayin ng aswang na kubot. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Naramdaman kong sinakal ako ng aswang na kubot gamit ang kanyang buhok. At ibinaon pa niya ang kanyang mga kuko sa tiyan ko. Pero bigla itong napaatras nang sabuyan siya ng asin ni Rickson. Patayin mo na siya! Taraka mo ng espada ang dibdib niya! Mamamatay ka ng aswang ka! Sige pa! Huwag mong tantanan habang humihinga! Kailangan mo siyang patayin kaagad! Kahit mapatay mo pa ako, hindi kita kikilalanin bilang isang magaling na albularyo. Mahina ka, Alden. Wala kang kwenta. Aya, ikaw? Ikaw ang aswang na kubot? Oo. At sisiguraduhin ko na babalik ako para makaganti. Ako nang papatay sa kanya kung hindi mo kaya. Pinutol ni Rickson ang kanyang ulo. Napaatras ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko inakalang mapapatay ko ang matalik kong kaibigan. Sobrang sakit na makitang wala nang buhay si Aya. Nagalit ako kay Rickson ng mga oras na yon.
Alam mo bang siya si Aya? Opo, Kung ganon, bakit hindi mo sinabi? Bakit niliyo mo sa akin ang lahat, ha? wala ka naman halaga sa kanya. At alam kong mabuti kang tao kaya hindi mo siya papatayin kapag nalaman mo na si Aya at ang aswang ay iisa. Ang dinig ko naging aswang siya simula nung umuwi siya sa probinsya ng lola niya. Sa kanya pinamana ang pagkaaswang. Matalik ko siyang kaibigan, Rickson. Sana sinabi mo sa akin kaagad para may iwasan ko siya at hindi kami naglaban. Kung ganon, kapag nalaman mo na si Aya ay isang aswang, hahayaan mo na lang siya na pumatay? Ngayon na isa ka ng manggagamot, marami ka ng obligasyon at tungkulin. Kailangan mong pumatay ng masasamang nilalang para maligtas sa mga tao, kapatid, kaibigan mo, kakilala mo man, o hindi. Kailangan mong puksain lalo na kung sila'y nakakaperwisyo sa kapwa mo tao. Kung alam ko lang na siya ang aswang na kubot, binigay ko na sana sa kanyang bato. At kung ginawa mo yun, magiging makapangyarihan sila. Masasakop nila ang buong mundo at papatay pa sila ng marami. Tama lang na pinutulan mo sila ng mga buhay. Makalipas ang 2 linggo, nalaman ng lahat na isa akong manggagamot. Marami na ang nagpapagamot sa akin. Pero nakakalungkot na hindi ko na makikita pa si Aya. Iba ka na ngayon, Alden. Dami mong customers ha. Mataas siguro ang kita mo sa panggagamot. Hindi naman po ako naniningil. Kung magkano lang ang kusa nilang ibigay, yun lang. Ang daming nangyari sa lugar natin. Pero ikaw lang pala ang makakatapos ng lahat ng yon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Alden, at sa kapatid mo. Kahit nga po ako nagulat pero masaya din ako dahil nakakatulong ako sa inyo. Kuya Alden, aalis na po ako. Pinapauwi na kasi ako ng tatay natin. Sandali lang Ate Dina, Kuya Oscar. Kakausapin ko lang ang kapatid ko. Rickson, halika dito. Kailangan ba talagang ngayong kaalis? Opo, kasi namimiss ko na rin na bumalik sa amin. Kapag dadalaw po ako dito sa inyo, isasama ko po ang tatay natin para magkita naman po kayo. Sige, pero basta dadalaw ka sa akin palagi ha. Opo. Alam kong napaka-imposible at halos hindi ka panipaniwala ang mga nangyari. Maraming nangyari sa buhay ko simula nang makilala ko si Rickson, ang kapatid kong engkanto. Sa ngayon po, Miss Esperanza, ay isa na akong magaling na albularyo. At sa akin lumalapit ang mga taong ginagambala ng iba't ibang uri ng aswang. Si Rickson naman ay mayat maya akong dinadalaw, kasama ang tatay kong engkanto. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Esperanza. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nakinig sa kwento ko. Ako po ulit si Alden, ang albularyo ng Mindanao. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Hindi kaya